tatakalin. For example, meron tayong 40 kilo na adhesive. Meron siyang 16 to 17 liters na tubig. Yung dami. Kung nasa construction tayo, parang baka magtawanan tayo, tatakal-takal tayo na. Pero hindi na nangyayari yun. Ang ituturo ko po sa inyo is yung kung paano yun na yung pinaka-pattern. At nakadepende rin po sa area, sa mason, kung gano'ng karami yung hahaluin nila. Na ang kailangan lang is maubos nyo sa 3 to 4 hours o 3 hours yung hahaluin yung adhesive. Bakit po? Siyempre yung adhesive natin, architect, di ba lumalapot, foreman? So kailangan maubos yun ng 3 to 4 hours maximum yun. Okay. Pagka straight wall po, pwede po kayo mag-mix ng medyo marami-rami kasi mas mabilis siyang i-install, di ba? Pero pagka mga CR o mga TND o ano, medyo mabagal yung ano kasi dami ng zero, dami ng eskwala. Yung nakadepende dun sa i-install nyo kung gaano kabilis. Kung gaano kayo kabilis. Okay? So dito, timbalang may naman tubig. Okay, para makita nyo dito ka. Pero, 16 liters sa isang 16 to 17 liters sir, sa isang balde, no? Hindi, sa isang sako sir, 40 kilo. Pero since actual sir, hindi na po kasi nangyayari yan yung takal-takal. Kahit sa mga anong brand, anong etc. Dito ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mixture niya. Bego! Dito ka, dito. Ikaw taga-mixer eh. Dito ka, para makita mo. Dito ka! Ay, naku. Wala yung oras, maubos na eh. Wala! Dito ka! Baka maubos yung oras. Dito ka. Guys, kung napapansin nyo, nawawala na yung tubig, no? Yan. Ang pinaka-pattern dyan, para ma-check nyo, shake nyo muna. Pag may lumabas na tubig, kasi pag minix nyo yun, masyadong malabnaw. Ayan po, may lumabas na tubig. Yung tubig na nasa ilalim, pinalabas ko lang. Dahil, dahan-dahan ko siya. Kaya ko ba? Malapit ko na ako. Tubig na lang. Hindi kasi may mixture nga siya. Pero hindi po natin pinamamano-mano yung pag-mix dun sa adhesive. Kasi yung ibang mga mason, installer, skill, pag wala si foreman, wala si architect, si engineer o si DIC, ang ginagawa po nila, kukuha lang ng stick. For example, may stick, gaganunin lang po nila. Paghalo na po sila ng adhesive, kaya lang po ang dami mga buo-buo. Kagaya po na ito. Yan po yung nangyari dun sa kabilang EPC. Since dito kay Starken, hindi po pinapayagan mo. Kailangan, mai-mix mo siya ng maganda o mapino mo. Panghalo ka naman dito, Sobe? Meron, sir. Foreman, kailangan mawawala yung mga buo-buo niya bago nyo ito yung pag-mix. Ito po, Foreman. Focus. Wala kang ni Begs. Ito po. Pakita mo, Begs. Ano na po yan?
Okay? So, pagkatapos niyan, ipapakita ko sa inyo kung paano i-apply. Or paano i-apply yung ating adhesive. Okay, tingnan nyo. Gumagamit din po kayo ng rubber mallet, ano? Oo. Ito yung pang-press sa adhesive. So, number 6 na blocks, number 6 din na trowel. Bakit po? Kasi same thickness, sukat. Ngayon, kung di 4 po yung gagamitin yung blocks, tapos ito yung gagamitin, no, maaaring matapon lang yung adhesive. So, marami na maapektuhan pagka halimbawang nagkulang po yung supply sa adhesive. So, lilinisin. So dito, tingnan nyo yung timpla, napakadali niyang i-apply. Yan. So, kahit anong gawin natin, yung thickness niya is hindi nagbabago. Yan po, ganun pa rin. Yan, oh. Yan. Pagka in-apply mo siya ng ganyan, kailangan natin ng mallet, ano? Yung mallet natin is pang-press ng adhesive. Ang kagandahan nito, nami-maintain niya yung kapal o nawawala ng air pocket. So, ibig sabihin, napipress siya ng maganda, yung kapit ng adhesive is buo. Sa loob lamang po ng maiksing panahon, maaari na siyang kumapit. Yan, sir. Sa loob ng 10 to 20 seconds, nagsisimula na siyang mag-band. Hanggang sa 8 hours curing time niya. Pag umabot na po ng 8 hours curing niya, yung dalawang blocks, halos hindi nyo na po mapaghihiwalay. Monolithic na po siya. Nakadesign po kasi yung kanyang adhesive by AEC. Okay? So, 8 hours po yung curing niya, no? Paano naman, halimbawa, pag nagkamali yung installer at nagkaroon ng resante? Kasi nga, na-mention ko doon, 10 to 20 seconds nagsisimula ng mag-band. Yes, good question. And good answer. Sasagutin ko. For example, si Kuya nag-install. Pinabutan ng pagkatigas. No problem, sir. Kaya pa namang matanggal to eh. Tama, no? Doon sa kabila niya, natatanggal niyo pa naman eh. Kasi nga, hindi pa siya ganong matigas. Ang gagawin lang natin para hindi masira yung blocks, gawin natin kung ano yung mga nakita nyo dito. Okay? Rubber mallet lang. Pupukpukin natin. Pero bago yan, sir, kung mapapansin nyo, no? May mga lumabas na adhesive, tama? Ang ginagawa po natin dyan, hahantayin muna natin lumutog or medyo tumigas, saka natin siya tatanggalin. Okay? Para hindi po kakalat yung adhesive. For example, tumigas na siya mga 1 oras or kaya sa hapon pagkatapos ng installer sa kanya lilinisin. Tawag doon kakalusin. Ito po yun. Pagkatigas-tigas, ganyan lang. Hindi mo na po siya kailangan i-tool joint. Yung mga napapansin ko po doon kasi sa unahan, tinutool joint nila, ibig sabihin, pinapahalata lang nila na hindi maganda yung gawa nila. Ano po yung purpose ng tool joint nila? Para matakpan yung butas. Okay, natakpan nila yung butas, pero yung loob, walang banding. So, yun ang mangyayari dito, sir. Ito po yung quality. Ibig sabihin, wala po tayong tinatago secret pocket. Okay? So, since dyan, halimbawa may resalte. Kuya, pagka may resalte yung gawa mo ng mga 2 mm or 1 mm
or 1 mm na lang, itutuloy mo po ba yung gawa mo? Kung kaya mo namang itama. Yes, kung kaya namang itama, ang gagawin natin, halimbawa kung mayroong resalte, pero kung may resalte man yung kabila mo at yung kabila may 1 mm, yung flux naman po natin is hindi po nagsisero-zero. Meron po tayong tolerance, 1 plus minus 1 mm. Yung 1 mm po na yon is kaya sa skin coat. Kung pwede mong ilagay dun sa kabila yung resalte, sa kabila naman is yung naka-flash. Or kung pwede nyo namang hatuin, 0.5 mm. So napakanipis na lang po nun. Huwag lang pong aabot sa 2 mm yung magiging resulte natin dahil hindi na po ganun kaano yun sa tolerance. Okay? For example, merong error si kuya. Tatanggalin lang natin. Ito po yung tamang pagtanggal. Kung mapapansin nyo sir, nasan po yung air pocket? Format. Wala no. Ngayon magpapasample po ako ng isa. Paano po yung comparison? Sir, mag-sample nga po kayo ng isa. Ito sir, ipapakita ko lang po yung comparison. Sige po, kahit ano yung 6 po, 6. 6. Ngayon lang po sir, binigay lang sa akin. Kaya po ang pinagagamit natin is yung... Hindi pa patungan, higa mo to. Meron pala eh. Hindi ko siya kung panipin na eh. Ano yung supply mo? Kasi itong ginagamit madalas natin, naman tayo At gumagamit. saka dito sir, hindi na may meeting yung kapal. So yung deliver ng adhesive, hindi nyo masabi kung ilan. Kasi minsan kumakapal, minsan nag-fish. So walang control, walang computation kung ilan yung kailangan sa isang floor. Sir? So dito sir, pinapakita lang natin, wala tayong yung kapal, binibis, at kakapal, okay? So yun, nalagay na ni kuya yung tawag nito, yung adhesive, okay? Ang kailangan lang natin ditong malaman, pag tinanggal natin, kahit sino po sa atin, makikita po natin. Parang sa tiles, di ba? Pape-brush natin. Ito po yung pinakaano doon. So, alam na po na, pakitabi na lang po. Pakitanggal nung... So, nakita natin kung nasan part lang na nag-band. Doon na lang po sa may ano. Kaya, sa may... halo. Pwede kaya simularin nyo. Ang mangyari ng forma, huwag kayong gagamit ng adhesive na yung napakalapot na. Pwede nyo magdoon ng bahagya. Ito, palanamnamin ko ng konti. Para may idea. May tubig po ba kayo konti niyan? Tubig. Sir, na-mention ko po 16 to 17 ano? Na tubig para sa isang sako. 17 liters? 16 to 17. Ito sir, palalagawin ko lang ng konti. Ano yung 16 to 17 liters? Hello, Mike. Yes, opo. Oh, nandito.